Okay, isang mapagpalang muli, Luzon, Visayas, Mindanao sa bansang Pilipinas at siyempre sa lahat ng OFW katulad ko, OFW Buhay Abroad Lifestyle Worldwide na lagi nakaantabay, laging nanonood at nakikinig na lagi nakasubaybay na kung saan ito ang ating nakagulian, lalo na kapag walang part-time job o alba sa hangugmal. Kanina, pinakita ko po sa inyo yung pagtitimpla ko, yung mga gamit at minuto at mga kagamitan sa pag-perfume. Iba't ibang klase. May mga 20 to 30, 40 ang nagawa kong pangalan ng perfume. Ngayon po, napahinga naman ako kasi hindi pa tapos eh. 150 pa lang, so 150 pa yung gagawin ko. Nagpahinga muna ako. Ngayon, palaman naman. So, ito, ayan, Ace Swiss, no? At siyempre kailangan maayos, naka-apron. Kasi natutunan ko sa restaurant eh, no? Tapos naka-sombrero, sa restaurant naka-guantes. So, ito, sisimulan ko na. Ito yung aking mga baso. Binili ko pa yan sa Seoul, no? Talagang crystal style, no? Tapos itong aking sticker, handmade, especially for you. Yan. Itong aking sticker. Tapos nalagay ko ng sa gilid para hindi mag-open siya, no? So, alam mo sa Cheese Whiz, may ginagamit na tawag ito, felt paper. Pero may nag-request sa akin na huwag ko daw lagyan ng bell paper, no? Tawag ito, bell paper ba yun? Red paper. So, gusto na plain lang. Ang iba ginagamit, asukal o condense. Ako hindi po. Ginagamit ko honey. Para, kasi honey is good for health. So, lagay ko muna, no? Itong aking unang ilalagay. Yung binibili kong butter ay dapat original siya. Meron kasing butter na unsalted, saka salted. Dapat salted. Kasi mostly nalagyan ng asin yan kahit konti, no? Para mauna yung lasa. Pero ginagawa ko ang butter, may salt na siya, salted na siya, pero konti lang. So, kailangan kapag magluluto ka, guys, so sabay turo na rin ko sa inyo, no? Dapat, kailangan, hindi malakas ang apoy. Tapos talaga nyo lang po, dahan-dahan po lang yun. So, nilagay po natin butter, guys. So, kailangan, ang target ko, makagawa ako to ng mga 50 muna. Pero kung kaya kong gumawa ng 100, it is better. Kasi, sunod-sunod ng okasyon. 19, 26, saka November 2. Kasi kung saan may okasyon, pinopromote natin ito, nagbibigay tayo ng free taste. No? Minsan binibiro nila ako eh, mga iba nating kapatiran, ibang pastor. Pastor, wala bang free taste ng pabango? Naku, delikado. Pabango, may free taste mo. No? Nagdano na sila, joke. So, sa palaman, minsan, dadala ko ng tasty. Tapos pinapalamanan ko na. Pinapatingin ko muna. Kapag nagustuhan, umu-order sila. Yung iba naman, hindi umu-order. Tikim lang. Pero kailangan masaya. So, ganun lang po siya. Tutunawin mo po siya. Tapos, ginagamitan ko nga po ng music. Kasi, iba talaga yung nagluluto ka na may music, Christian song. Iba talaga yung merong Christian song. Diyan ako, masih sa trabaho, okay yung boss ko eh. Bluetooth. Tapos nakikilaw mga sermon, mga message, no? So, marami po siya. Ito, yung isang kawali na to, nagagawa ko, 12 lang na bote. Plus, yung iba, extra, para sa palaman ko. So, may palaman na ako, nakakabenta pa ako. No? Pero minsan, hindi nagawa ko, pag natutuwa ako, minsan, imbis na ibibenta ko, binibigyan natin libre. Masaya eh. Maskin, imbis na pambenta, minsan nalibigay kong libre. No? Pero okay lang yun po yun kasi naman lagi. Gano'n kadalas bang minsan? Ayan.
So, ang pagluluto ko nito, actually, umaabot ako ng 2 oras. Kasi nung unang luto ko, 1 oras lang. So, pag nalagay mo sa bote, malabnaw siya, hindi siya malapot. Medyo malabnaw. Kaya pag medyo tumaob ang konti yung bote, na ano kagad. Pero kung na-discover ko, kung gusto mo talaga maging malapot, sticky, na talagang pang cheese talaga, ng original, na gusto mo maging original din, dapat pala kulong-kulo. Kasi kung gusto mong umabot ng 15 pieces na baso, hindi masyadong kumukulong siya pero hindi mo papabuti ng 30 minutes. Kaso nga lang, hindi siya sticky. Hindi siya malapot. So kailangan dito, hinaan mo lang tapos lagi ka ng halo. Ito ano dito, tatsaga ka lang kasi halo ka ng halo eh. Umabot ka ng 1 oras eh. Kalahati. Pinakamatagal na 2 hours. Kasi kailangan hindi didikit. Pag dumikit siya, so kailangan hindi mo siya may sasama. Pero hindi may iwasan, isip taga. May dumidikit eh. No? Nabubuo sa ilalim. So, ganyan lang ang paggawa. Tsaga lang, mag-enjoy ka. So, ang isang kawali, sabihin natin, umabot ako ng almost 2 hours. Eh, ang target ko, 50 to 100. So, hindi ko ito makukuha ng 1 araw. 2 araw talaga. Kaya pag maaga ako umuwi, katulad yan, pabangon, hindi ko pa natapos. Kahapon pa ako nagsimula. No? So, kailangan nakamas ka. Kailangan nakasumpero ka kasi para may wasan yung pagkano ng buhok. Saka yung sa bibig mo. Kailangan dapat nakagwantes ka. No? Maganda to, mga nasa kusinera, komportable, oh, medium to. No? Kailangan naka-apron para matrasikan ka man. Hindi ka marumi ng damit, no? So, I hope makagawa ako ng 2 lutuan. Pag nakagawa ko ng 2 lutuan hanggang gabi, hanggang alas 8 ng gabi, katulad yan, alang oras na, 5:30, 6:30, 7:30. Sabi natin, 6:30, 5:30, 6:30, 7:30. Mga 8:30 to 9, 9:30. 2 luto yun. Pero 24 pieces pa lang yung nagagawa ko na baso. Malaking events to buka, sa Sunday. Sabihin natin kung mga member doon ay mga 300 to 500 members dyan sa church. No? Kasi marami sila dyan members sa church, sa Korean. Special events yan. Mag-display daw ako ng 3rd floor, 3rd and 2nd and 3rd. May nakabantay, mga Korean, nakabantay sila left and right down. Sila magbabantay kasi Korean nga Kasi ko mahirapan. So, hindi ko kaya ganun karami magluto. So, ang target ko mga 50 lang. No? So, ang payment, ilalagay lang sa box sa gitna. Kuha mo, bayad mo. Be honest ba? Yun ang sabi ng Korean. Tapos may iba naman, ibang Korean, walang cash, iba-barcode. Iuhulog sa bank account ng deacon, ng staff, hindi sa akin magpupunta. Okay lang, sabi ko. Kasi honest naman sila no? Sa kabilang ko naman no? Kung ilan ang nakawala o naubos, alam ko kung magkano yun. No? So, ang target ko ay mga 50 to 60. Parang nahirapan akong 100. Kasi tagal no? Sa kampuhunan, malaki rin. No, katulad dyan, kung isang cheese 10,000 na, maabot, butter, mahal. Honey, mahal din. No? Tapos ang benta natin, 5,000 lang sa isang bote. So, pero I hope, masarapan sila. I hope, pagpalain ko ng Diyos, itong aking ginagawa na, at the same time, makilala ang Pilipino. Na Ace TCC Yummy number 1 na homemade made in Korea no? Dati ayaw ng Korean yung natitikman na gusto nila ang iba mo order no? Kaya praise God no? Binigyan ako ng skill, binigyan ako ng ganitong learning personal mo na palaman ka na kumikita ka pa no? So kailangan gagastos ka talaga. Babiyahe ka, layo rin. 1 oras kalahati rin. Binibilang ko ng baso.
No, mga handmade, ng mga ganito pa, sticker. No? So, sa Daiso, bote rin, maliit. Pero mas gusto ko to kasi, hindi babasagin, magaan. Yung bote, mabigat eh. 1,000 din. Ito magkano rin to? 10,000, 10 piraso, 5,000. No? So, ayan. Habang nakikinig, magaling mo na ng music. Ganyan lang. So, halo ng halo. Mamayang gabi naman, habang ipapahinga. Kasi ito, kailangan to, papalamigin mo muna bago ilagay sa baso. No? Tapos, habang pinapalamig ko yan, ilalagay na ako ng sticker sa baso. Itong cheese na to, na na-discover ko rin na para tumagal, yun nga, kailangan kulong-kulo pala siya. Umaabot ko ito, mga kababayan, mga kapapa-OFW o mga guys, no? 2 months kapag nasa rep. Pero pag hindi mo nalagay sa rep at maaraw, no, sobrang init, summer, pinakamatagal na, 2 linggo. No? Pero pag sobrang init talaga sa amin, 1 linggo lang. Pero pag hindi mo matagal ito sa rep, pag itong medyo palamig na, 2 weeks, mas hindi mo lagay sa rep, pwede siya. Pero, pag bumili ka pa naman, hindi mo na papabuti ng 2 weeks o 1 week. Kasi pag natikman mo, sigurado, uubusin mo na kagad. Kasi nga, una, ay yummy, masarap. Tapos, pangalawa, kalapan, bigyan kitang tip. Ang palaman, hindi dapat konti. Dapat talaga marami. Para matikman mo palaman. Kasi yung iba nagpapalaman, konti lang ilagay. Hindi mo matitikman ng palaman. Kasi konti ka lang maglagay. Kaya nga tinawag na palaman, dapat nagdamihan mo. Siyempre, pag madamihan, nasarapan ka, uulit ka na ng isang tinapay. Eh kung makatatlong tinapay ka, 4, eh kung 5 kayo, ubus na kagad. Wala pang isang linggo, ubus na. Kaya tawag lang po kayo sa akin. Kuya Ace, Brother Ace, o Pastor Ace, pa-order nga ako ng cheese whiz nga. O, diba? So, hindi na kailangan pa ubutin pa ng 2 months o 1 month. 3 days lang, 2 days lang, pwede na maubos. Di ba? So, ang kinaganda lang sa akin, kapag nakabili ka ng 10 na cheese whiz, may 1 libre. Previous. Tapos may 1 libre din pabango. No? So, katulad yan. Ako, nag-aalba ako sa restaurant. 1 year, 1 taon na ako higit sa restaurant, sa noodles. Doon ko nalaman, sa biyaya na Panginoon, dishwasher ako. Tapos tinuruan ako maging cook. Naging assistant cook ako. Unang muna, bago ako naging assistant cook, chopper lang ako. Tinuruan din ako paghihiwa. Hindi pala basta-basta. Tinuruan ako ng technique, yung tamang hawak sa kutsilyo, yung tamang bilis. No? Unang muna, talagang nagkakamali ako. Sa biyaya ng Panginoon, no? Natutunan din natin. Simple lang, pero meron din pala. So, sa biyaya ng Panginoon, sa matay po sa ito mga kababayan, natutunan ko after 3 months ang pagluluto ng iba't ibang klaseng noodles. No? Pati kimchi, natutunan ko rin after ng 3 months din. So, marunong na po ako. Mas umuwi sa Pilipinas, pwede kong gawin kimchi pang restaurant. Kasi, mabilis maubos ang kimchi namin. So, ako na rin din gumagawa. Ako na rin titimpla. Titimpla nila, turo sa akin, tapos ako nagagawa. So, sa madaling po salita, kaya ko na magluto ng noodles. Yung halimbawa, katulad ng sagol, bibing, hejang, no? Halimbawa ng manduku soup, chinkimandu soup, no? So, yun ang mga noodles namin, hejangdu, na kaya kong gawin. Kaya pwede nga po akong i-hire. Kaya ko pong magluto ng mga 100 to 300 sa noodles ng soup na design ng timpla. Kasi nga, tinuruan po tayo, pati yung ingredient. Lalo ang mandu soup, manduku, no? Mandu, saka kimchi mando, na soup, ang sarap po. Kaya sa mga nagbabalak dyan na winter, na okasyon, gusto nyo pong ang mga mandu soup, ay pwede nyo pong i-hire. Mura lang po ako as a cook. No? Pero bibili kayo sa akin ng ingredient. Kasi, hindi nyo mabibili sa E-Mart, sa Home Mart, Home Plus soup, Home Minus soup.
na hindi nyo pa bibili yan. Kasi exclusive pala yung soup nila. Pero yung mga noodles, mabibili sa no brand o sa email. Pero yung soup, exclusive lang pala. Direct sila sa factory. Ngayon, kinausap ko yung boss ko, yung sadyangin ko, yung boss ko sa restaurant. Pinapayagan akong bumili sa kanya. Ibebenta niya bawat isang plastic. Eh, sa isang plastic na yun, kung 4 na plastic, umaabot ng 100 na tao, pwedeng mapakain. 100. No? Kasi, malaking kaldero eh. Kung nakita nyo ka sa restaurant ng luluto, ganun yun. Kaya kaya ko magpakain ng 300. Kaya kung gusto nyo pong i-hire ako ng mga noodles, mga sagul, bibim, hejang soup, o kaya manduku soup, pwede po ako. No? Mababang singil ko, as a cook, 100 lang. 100 lang ako. Pwede nyo na pong i-hire. Kasi ako nagagawa lahat eh. No? Tapos, bibili lang po kayo sa akin ng soup. Kasi doon ako bibili sa restaurant. Kasi hindi nga nabibili basta-basta. Pero ako sabihan ng Panginoon, okay yung boss ko. Pwede akong bumili sa kanya. Yun sabi niya sa akin. Kaya, actually, nasubukan na dito. Maraming bumili sa akin. Ang benta namin dito sa restaurant, guys, 14,000 won. 14,000 won. Marami po yun. Pero benta ko po dito, katamtaman, kalahati, 5,000. Kaya marami pong umorder din. No? Sabihan ng Panginoon, maraming mga pastor, kapatiran ang nakatikim. Malamig din yun. Kaya pwede po akong i-hire ninyo as a cook ng noodles, ng sagul, bibim, hejang, o kaya manduku soup. So, maglalagay na po ako ng honey. Ayaw ko maglagay ng asukal, honey lang po ako. Iyan, tansya ko na po yan, yung sukat ng honey. Dapat, hindi marami. Dapat kalahati-kalahati lang. Tapos, huwag nyo nga hayaan na hindi haluin. Dapat talaga masipag ka sa halo. Tapos kailangan hindi malakas yung apoy. Para hindi magtutong. O hindi, sa ilalim. So ito, hihintayin ko to na kumulo, hindi pa nga kumukulo. So hihintayin mo siya kumulo. Tapos pag kumulo, 30 minutes pa. 30 minutes pa ang kulo. So anong oras na ngayon? Mag-alas 6 na, nagsimula ako ng 5:30. Oh, wala pa. So pag kumulo na to, 1 oras. Hintayin ko pa kumulo na kumulo. 30 minutes. So sabihin natin, 1 oras kalahati. Lahat-lahat. Tapos papalamigin ko pa. Bago ilagay sa bote. So, yun nga, sabi ko, bago ilagay sa bote, kailangan malamig siya. Tapos, habang hinihintay ko na malamig siya, naglalagay na ako ng sticker ko. Ng Ace Cheese Whiz. Whiz mo lang ba? Yummy. Yan. So, ganyan po. Okay, so, misa pa muli, maraming po salamat. At naway nakapagbigay ng konting skills learning. Paano gumawa ng cheese whiz na plain cheese whiz, yummy. Na talagang lasang cheese whiz na original. Kasi marami palang klaseng cheese whiz eh. Yung iba, ang nilalagay nila mayonnaise. Ang iba may condense. Ang iba merong egg. No? Meron. Ang iba naglagay ng pimientos. Actually, naglalagay ako ng pimientos kasi ang pimientos good for health. Pero may nag-request na huwag daw akong naglagay ng pimientos muna. So, ito, plain, yummy cheese whiz. Original din po siya. No? So, misa pa muli sa mga nais mag-order ng aking cheese whiz, pwede magpa-tekbe o shipping. Pag umabot po ng 10, meron po kayong libre na isa. No? At meron pa kayong isang pabango na libre. No? Sa mga pabango naman, i-message nyo po sa akin ano pong pabango, hanapin po natin, pag makakita natin, titimplahan po natin. At 5,000 na po, isang ganun ko. No? Katulad Koreano, nagpagawa sa akin ng Tom Ford Orchid, saka Tom Ford Wood. Gusto niya ay
100 ml. Umabot ng gusto niya 500 ml. Oh. Di binayaran niya ako ng 150. Oh. Kumitas, nakamura siya kasi ang Tom Ford mahal. Pero bigil ko sa kanya ang 100 ml, umaabot lang po ng 35, 10, 15, 30, 20,000 ang 100 ml ko. Mura na po yun. Pero kung bibili niyo po talaga yun sa mga 30 ml, umabot ng 25, 35 isa. O ang iba pa nga, 40, ang iba 38. Pero sa akin 5,000 lang po ang 30 ml. Pag nakabili ka pa ng 5 ng pabango, may libre pa. Pag bumili ka ng malaki sa kanil 5, malaki rin libre isa. Pag maliit ang boteng ganyan, tag 3,000 lang, 15 ml o 20 ml, may libre ka rin isa pag umabot ng 5. Pwede kayo pre-selling. Pwede ako mag-franchise. No? Pwede akong magbigay sa inyo. Pero COD tayo, cash po natin. Cash po siya. Bayad muna kayo. Kasi binabayaran din natin eh. Nagbabiyahe pa ako. Tapos, hindi na kayo magtitimpla. Templado na. Nakali na sa bote. Ngayon, kung gusto nyo pangalan nyo ilagay, ilagay nyo pangalan nyo. Okay lang po sa akin yun. Mas itanggalin nyo yung sticker ko. Walang problema po doon. Kasi ang binabayaran nyo sa akin, yung produkto. Pero kung ayaw nyo tanggalin yung aking sticker, okay lang po yan. No? So, misa pa muli, kung kayo po ay naghahanap, pa-winter na po. Gusto nyo po maranasan ang aming soup na niluluto ko sa restaurant, kaya ko na pong gawin sa biyaya po ng Panginoon. Dahil ako nga doon dishwasher, ako pa ang kanilang cook. Mga chip ko doon, nakasama, isa na po ako sa nagkukuk doon. Kasi alam nila, pwede ako magluto na. So, nakakatipid sila. Pag maraming order, cook. Pag walang order, dishwasher. Ganyan po ang OFW. Hanggat maaari, hindi lang na maaari, dapat lang. Lalo na kung ikanak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, hanggat maaari, maaasahan sa lahat ng bagay. Pag kaya mo, nag-i-enjoy ka, masaya ka, sigurado, the Lord will bless you. The Lord will bless us and to be a blessing. Sa company, o sa pinapasok factory, o sa family business. Kaya yun natin sinasabi, doon sa pinapasukan mo, factory man yan, family business man yan, o company, kung alam mo pwede matutunan, pag-aralan mo mabuti, focus ka. Baka sakaling matutunan mo yan, at pwede mo madala. Katulad ko, pwede ko madala ko sa Pilipinas, paggawa ng chismis, paggawa ng kimchi. Maraming Koreano din, kaya kong gumawa ng mga noodles doon. O, pabango. Kasi, nakita ko. Kasi ang Diyos naman nagbigay sa atin ng wisdom ba? Madidiscern mo kung kaya mo hindi. Kung alay mo ba? Pero concentrate ako. No? Kailangan talaga mag-invest ka. At kailangan may capital ka. Pero bago ka magka-capital, kailangan meron ka munang skill. Kasi mas malaki capital mo, pag wala kang skill, wala rin. Ngayon, kung may skill ka, importante yung study. Study sa kanya. No? So, guys, ay naway nakapagbigay ng encouragement, challenge sa lahat ng OFW. Sa mga gusto kumorder ng aking cheese whiz, yummy! Next na pa kayo, tawag na po kayo sa akin. Kay Kuya is Brother Ace and Pastor Ace. Sa mga pabango, pwede rin po. Sa mga libro, magpagawa ng libro, mga binding, spring, binding. Pwede na rin po ako, gumagawa na rin po ako sa printing press, no? Na meron na rin po tayo, kompleto na rin po. Sa mga props, hanggat ang mga sinabi ko, kung anong oportunidad ay you can avail dito po sa akin po. Contact me, message me, o call me. I hope, kung kalooban ng Diyos, target po natin November, ang target naman po natin ay magkaroon tayo ng mug press, no? Na gusto magpagawa sa baso, no? Na po, picture niyo sa trabaho. Lalagyan natin ng birds. Picture niyo napakaganda sa trabaho para may souvenir kayo. Tapos habang umiinom kayo ng kape ng baso, maalala nyo at may verse pa. So isa yun po sa project natin na skills learning. Hinahanda na po natin yan. Kung kalooban ng Diyos yan, sinishare ko ito sa inyo, advance po, para pwede na po kayo magpagawa. Pero bago ang paggawa, magpa-practice muna ako. At ang aking mga kasamaan dito, tuturuan ko rin. Para mayroong skills. Malay mo, pag sa Pilipinas, pwede ka magpagawa ng printing t-shirt, printing mug, di ba? O, kaya nga OFW tayo eh.
Okay, so misa pa muli, maraming po salamat. Pagsamatay ka para, ito po si Kuya Ace, Brother Ace, Pastor Ace. Saludo ko sa atang OFW na nagtatrabaho at mag-discarte pa. Nag-iisip pa ng mga learning para magkaroon ng earning. Tandaan po natin, pag uwi sa Pilipinas, pag may edad ka na, sigurado, baka may hirapan ka makapagtrabaho. At kung ikaw walang skill, ang pera mong inipon, madaling maubos yan. Labas na labas yan. Pag naubos yan, labas mo, nga. Kaya dapat, pag mo na malabas ang pera, dapat meron pumapasok. May spending, dapat merong coming. In, out, no? Para hindi maging nga ang OFW. Importante yan, saving, investment, no? Dapat may asset ka, no? Dapat meron kang business, tent making. Okay? So maraming salamat. Ito po si Case OFW Lifestyle Boy Abroad. Dito naman sa bansang South Korea na kung saan habang walang trabaho ay nagtatrabaho ko. Di ba? Yun ang kailangan yan eh. Yun yung sabi na redeeming the time. Grab opportunity at huwag sayangin ang araw at panahon. Katulad ito, trabaho ito. Kapag nasarapan, pinagpala ng Diyos, may blessing na darating. Skills, money, o pera will follow. Pero pag pera ang ginamit mo, wala kang skill, mauubos ang pera. Kaya importante ang stag. Ano yung stag? Skills, talent, ability, and gifts. Pag ginamit mo yan, nakasama ang Diyos at naka-align, ginawa mong partner ang Diyos, at nag-enjoy ka, at ang pangako mo sa Diyos, tinutupad mo, sinusunod mo. Pag yan pinagpala ng Diyos, magiging daluyan ka ng pagpapala. Magiging daluyan ng pagpapala, magiging daluyan tayo pagpapala, mas marami tayong maaabot, at makakatulong tayo, at marami tayong mag-win soul sa tulong ng Panginoon, no? Sa biyaya ng Panginoon. No? Kaya, isa pa muli, saludo po, ako si Sila. See you next time. Ito, malapit na rin kumulo. No? Magigit ako ng 30 minutes pa muli. God bless you. Bye-bye. Saludo, ako sa inyo.